Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan natin itong bagyong Emong na ayon sa pag-asa ay malapit ng mag-landfall dito sa western portion ng Pangasinan. So, kanina po yung alas 8 ng gabi. So, antayin na lang natin ang official data ng pag-asa dyan, ng time of landfall at area of landfall, dahil dapat pumasok yung gitna ng mata ng bagyo doon sa ating landmass if ever madideclare yan as landfall ng bagyong Emong. Pero ngayong magdamag, yan po ay babaybay dito sa Lingayen Gulf, papunta dito sa areas ng Ilocos region. So maaari po yan mag-second landfall, if ever nag-landfall yan sa Pangasinan, dito po sa areas ng Ilocos Sur or sa taas na bahagi ng La Union. Babaybayin po niyan itong hilagang bahagi ng Luzon hanggang makalabas dito sa may extreme northern Luzon bukas ng umaga. At possible po yan, bukas ng hapon ay nandito na sa itaas na bahagi or malapit na sa area ng Batanes. Meron tayong inaasang paghina niyan base dito if maglandfall po yan sa ilagang bahagi ng Luzon or dito nga sa Ilocos region. Pero may possibility pa mas humina yan dahil madedeprive yung lakas niyan or hindi siya makakakuha ng lakas mula sa dagat. At dahil isa rin sa factor niyan is medyo maliit na bagyo nga itong si Emong. Nasa around 150 kilometers yung kanyang radius or yung kanyang kabuuang diameter ay nasa around 240 kilometers to 300. So ito pong kulay dilaw, yan po yung ating malalakas na bugso ng hangin, at ito namang mga areas na may kulay pula, yan po yung ating at least typhoon force wind. So nandyan yung ating mga pinakamalalakas na bugso ng hangin dito po sa bagyong Emong. So medyo concentrated siya sa gitna nung bagyo. At yung ating mga pagulan ay nandito rin sa western periphery, south at saka northwestern periphery ng bagyo. At mamaya silipin natin yan sa ating satellite image. Maliban dyan, meron pa rin yung hila ng habagat o southwest monsoon na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So by Sunday, nasa labas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility. By Saturday, possible pa yung mas humina. Nandito na po yan sa may area ng Taiwan or makalabas na din ng ating PAR. Ngayon, silipin natin ito ang ating satellite image para sa bagyong Emong. Ang bagyong Emong nga ay nasa typhoon category na may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa kanyang gilid o sa kanyang eyewall na nasa around 165 kilometers per hour. So, mabagal po yung kumikilos dito sa areas ng Lingayen Gulf. At kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, hati yung ating mga kaulapan. Relatively clear or manipis yung ating kaulapan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Pero yung areas ng Pangasinan, Zambales, Bataan, nakakaranas na po tayo ng malalakas na pagulan dyan, na minsan may kasama rin pong pabugso-bugsong hangin, particularly dito sa northern tip ng Pangasinan. Pero slowly creeping in na po yan o unti-unti na po yung lumalapit dito sa Ilocos region. Yan, meron tayong animated version itong ating satellite image. Lalagay natin sa 6 hours para makikita niyo yung pagkilos or yung mabagal na pagkilos nito pong bagyong Emong, at unti-unti rin yan lumalapit nga dito sa ating kalupaan. So again, may mga areas po na nakatasang tropical cyclone wind signal ang pag-asa. So maganda po tayo dyan at mag-ingat sa malalakas na bugso ng hangin, particularly dito sa mga areas na dinadaanan ng gitna or center ito pong bagyong Emong. Sa ngayon nga, yan, lumilipis yung ating kaulapan, pero ito pong bagyong Emong ay kikilos nga, papalapit dito sa Ilocos region, so mag-ready pa rin po tayo dyan sa mga posibleng epekto nitong bagyo. Although medyo compact siya at medyo maliit. Pero yung ating habagat din, nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa western section ng Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Right now, medyo lumipis din yung ating kaulapan, pero may mga possible pa rin tayo malalakas sa pagulan galing dito sa western section or yan. Kung mapapansin nyo, nabutas yung ating cloudiness or yung ating mga kaulapan dito sa Metro Manila and sa mga karating lugar nito in areas like Calabarzon, Batangas, Laguna, and Rizal. So mostly itong parts na to yan, nag-clear siya ng bahagya. Pero meron pa rin tayong mga possible na mabuong kaulapan Again, yung mga katangian ng habagat o yung katangian ng habagat ay nagmumula dito sa western section ng ating bansa, nabubuo yan as kaulapan, nagkakaroon tayo ng flare-up. So depende doon sa axis ng ating habagat kung saan umaabot yung mga pagulan na nabubuo nila. So
So may mga possible pa rin po tayo mga pagulan at thunderstorms na nanggagaling sa ating habagat o southwest monsoon. So doble ingat pa rin po tayo. Maliban dyan, mas less na po yung ating mga pagulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Particularly itong Bicol region, Visayas at Mindanao. So less na rin po yung ating mga pagulan dyan. If ever may mga pagulan tayo dyan, yan mo yung tinatawag nating afternoon showers at thunderstorms. So kailan mababawasan yung ating mga pagulan? So bukas, pagka-landfall po ng Bagyong Emo, makakitaan natin ito ng bahagyang paghina. Pero meron pa rin tayong mga concentration ng malalakas na pagulan dito sa western section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Maulap din ang panahon natin. Meron pa rin tayong mga possible na malalakas na bugso ng hangin dito naman sa eastern side nito. May mga pagulan pa rin tayo dito sa areas ng Zambales at Bataan, Metro Manila, Central Luzon, itong itaas na bahagi ng Calabarzon at ang western section nito, kasama dyan ang Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa Occidental Mindoro. By Saturday, if ever nasa taas na po ng ating bansa, ito pong Bagyong Emo. Pinapakita dito na if ever makapag-landfall na ang Bagyong Emo, masisira yung kanyang sirkulasyon. So, hihina siya ng bahagya hanggang sa maging possible na tropical depression. Kung mapapansin nyo, meron tayong isobar dito. Nagiging part na siya ng sirkulasyon nitong dating Bagyong Dante. So, nagkakaroon sila ng parehas na isobar. Yan po ay mangyayari sa Saturday. Ayan. Halos wala na pong sariling isobar ang Bagyong Emo. Nakasama na siya dito sa sirkulasyon ng Bagyong Dante. At sa Sabado rin, significantly mababawasan yung ating mga pagulan sa malaking bahagi na po yun ng ating bansa. Particularly sa Metro Manila. Pero again, ito pong western section ng ating bansa, maula pa rin ng panahon at possible pa rin po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. So yung ating critical time sa pag-landfall nito pong Bagyong Emong ay ngayong gabi hanggang mamayang umaga. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito, like yung malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan na dulot ng Bagyong Emo na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at mga flash floods at landslides at magpabuwal ng puno at makasira ng mga light materials na housing. Particularly po yung malapit sa gitna. So dahil nga medyo maliit yung bagyo natin, yung malapit sa gitna at yung malapit sa eyewall nito, doble ingat po tayo. Diyan muna ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Emo. Antabayan ng muli yan. Pagtalakay natin dito bukas. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.